Pag-usapan natin ang chance ng Lakers na manalo ng kampeonato at ang laban nila kontra Phoenix Suns. Since 2018, ito pa lang ang unang paghaharap ni LeBron at Kevin Durant. Natalo ang Lakers sa kanilang final preseason game kontra Phoenix Suns. Kahit natalo ay hindi pa rin pwedeng malungkot ang Lakers fans dahil maganda naman ang nilaro ng kanilang mga player, lalo na ang mga starter. Mainit ang simula ng Lakers kung saan gumawa sila ng 10-2 run kasama na ang mga highlight play ni LeBron at Anthony Davis. Si Anthony Davis ay pinaramdam na siya ang hari sa loob ng pinta kung saan gumawa siya ng 5 blocks, mga amigo. Pagkatapos ng mainit na simula, nagkaroon naman ng 18-6 run ang Phoenix Suns at lumamang ng 4 sa pagtatapos ng first quarter, 20-24. Sa second quarter, isang highlight alley-oop dunk ang ipinakita ni Jackson Hayes mula sa pasa ni D'Angelo Russell. At samahan pa yan ng mga lupit na playmaking nitong si LeBron James. Lumamang dito ang Los Angeles Lakers ng 4, 58-54 sa pagtatapos ng first half. Si Kevin Durant ay sa first half lamang naglaro kung saan meron siyang 21 points in 17 minutes of playing time. Sa third quarter ay nagpatuloy pa rin, mga amigo, ang paglalaro ng starter ng Los Angeles Lakers hanggang sa kalahati ng quarter na ito kung saan pinalitan silang lahat ng mga bench player. At dito na nagbago ang lahat. Naungusan ng Suns bench ang bench ng Los Angeles Lakers. Si Anthony Davis ay gumawa ng 15 points at 6 blocks. Si LeBron James ay nanguna na may 19 points, 6 rebounds at 3 3-pointer. Mayroong 2 wins at 4 losses ang Los Angeles Lakers sa kanilang 6 na preseason game. So tingnan natin, mga amigo, kung may chance ba talaga ang Los Angeles Lakers na manalo ng kampeonato ngayong darating na season. Last season sa Pacific Division ay out sila, mga amigo, at ang nanalo doon walang iba kundi itong Sacramento Kings na sinundan naman ng Phoenix Suns. Pero ginulat ng Lakers ang lahat, mga amigo, dahil nakapasok sila sa playoffs at nagkaroon ng magandang run. Ngayong darating na season, ang pinakapaboritong mananalo ng kampeonato ay ang Phoenix Suns dahil dito ay Kevin Durant, Bradley Beal at Devin Booker. Plus, malalim din ang kanilang bench, mga amigo. Ngunit hindi naman papahuli dyan ang Lakers na talagang loaded din ng solid na role player ang kanilang bench at kaya makipagsabayan sa kahit anong lineup ang ibato ng kalaban. Pangalawa sa Pacific Division ang Lakers ayon sa prediction, mga amigo. Ngayong preseason ay tumaas din ang 3-pointers made ng Los Angeles Lakers na nag-average sila ng 13 at 11 lamang ng nakaraang season. Nakapagtala pa sila ng 23-pointers kontra Golden State Warriors, kaya napakagandang sinyales ito na talagang kayang i-stretch ng ibang role player ang floor para kay LeBron James at Anthony Davis upang makapag-operate sila sa loob ng pinta. Speaking of spacing, mga amigo, sa post-game interview ay sinabi ni AD na malaking tulong talaga ito para sa kanila. Ayon pa kay AD, handang-handa na sila para sa opening game kontra Denver Nuggets sa Webes, October 25. Kunting polish na lang daw, mga amigo, ay talagang ox na ang Los Angeles Lakers. So paano nga ba mananalo ang Lakers ng kampeonato ngayong darating na season? Number 1, magpatuloy ang napakagandang shooting na ipinapakita ngayon ni Anthony Davis sa labas. At syempre, madomina niya ang loob ng pinta, samahan pa ng napakalupit na depensa. If mala MVP ang paglalaro ngayon ni AD, walang duda na magiging bangungot sila sa kanilang mga makakalaban. Bukod sa malupit na paglalaro ni AD, ang number 1 concern ay dapat na manatili siyang healthy hanggang katapusan ng season. Pangalawang rason kung bakit malakas ang chance ng Lakers ay kapag maganda rin ang lalaroin ni LeBron James, nasa palagay ko ay pwede naman dahil tiyak na i-preserve siya ng Lakers hanggang sa playoffs dahil maraming mga solid player ang kanyang kaposisyunan. In short, madali siyang i-load manage, mga amigo.
Ang pangatlong rason mga amigo ay kung madala ni D'Angelo Russell ang kanyang malupit na paglalaro ngayong preseason game hanggang sa regular season at maging sa playoffs. Pang-apat ay dapat na mas mag-improve pa ang laro ni Austin Reeves at mag-average siya ng 17 to 20 points per game. Ang pang-lima mga amigo at ang napaka-crucial talaga ay maging consistent itong si Rui Hachimura at ang mga nakuha ng Lakers na sila Gabe Vincent, Cam Reddish at Christian Wood na tiyak na magkakaroon ng playing time at makakasama sa rotation ng Lakers. Kapag nagkaroon pa sila ng solid at magandang chemistry, walang duda na talagang malayo ang kanilang mararating.